nagkakaroon sa mga bahay na ito sa bayan ng Macrohon, Southern Leyte. At bigla na lang may naiiwang mga bakas ng dugo, nakagigimbal, nakapagtataka. Halos 7 taon ng NPA o No Permanent Address ang pamilya ni Narlene. At dahil may bakanteng lote dito sa Bagong Silang, Barangay San Roque sa Macrohon, Southern Leyte, ang tiyahin ni Narlene na si Minda, inalok sila na dito na lang sila magtayo ng kanilang bahay. Pero bago pa nangyari ito, si Narlene, binalaan na raw sila na ihanda ang kanilang mga sarili sa mga kababalaghan. Ang sabi niya sa akin, yun nga lang, mararanasan mo yung magkaroon ng dugo-dugo yung yung damit nyo, mga kortina, kumot, unan, ganun. Kaya yung sahig nyo magkakadugo. Hindi naman ako naniniwala kasi hindi ko pa nararanasan yung ganun. Hindi ito pinakinggan ni Narlene. Itinuloy ang pagpapatayo ng bahay. Wala akong nararamdamang takot kasi hindi naman kasi ako naniniwala eh. Pero nung naglipat na sila sa kanilang bagong bahay, nag-umpisa na rin ang mga hindi maipaliwanag na pangyayari. Pagbukas pa lang daw ni Narlene sa kahon ang kanyang mga damit. Paano nagkaroon ng dugo dito? Nagulat na lang ako, may dugo sa loob. Yung mga damit, maraming dugo, mga ganyang kalalaki na dugo. Meron pang mga buo. Taka ko, bakit may dugo samantalang nakapaking tape siya? Hindi ko alam kung saan nanggaling yung dugo. Katunayan, pagdating pa lang doon ng aming team, agad na ipinakita ni Narlene ang isang damit na may bakas ng dugo. Ako naman dito nagsasaing. Tapos yung mga bata nanonood. Tapos paglingon ko napansin ko parang iba may ibang kulay yung damit niya. Una, dito lang, isa lang. Tapos bumalik ako ulit. Pagkabalik ko, ang dami na niya. Meron na rin dito sa unan. Mahigit 1 buwan na raw na walang tigil pagkakaroon ng mantsa ng dugo sa kanilang mga damit. Ang damit namin, malinis na. Nalaban ko na lahat ng mayroong dugo. Kaya si Narlene, unti-unti na ring naniwala na marahil may kakaibang elemento sa lupang tinayuan ng kanilang tahanan. Pati ang pinsan at kapitbahay ni Narlene na si Dodoy, 2 taon na rin daw na nagkakaroon ng maliliit na patak at mantsa ng dugo sa kanilang mga gamit at damit. Nangyayari po yun pag walang tao. Ganun rin, may dugo rin yung namin damit. Pero sa bahay daw talaga ng kanilang tiyahin na si Minda, simula ang lahat ng ito. Mahigit 10 taon nang nakatira sa bahay na ito si Nanay Minda at ang kanyang asawang si Romeo, pati na ang kanilang 3 anak. Taong 2014 pa raw, nag-umpisang magkaroon ng mga misteryosong patak ng dugo. Nagsimula raw sa kanilang mga damit. Pero habang tumatagal, pati na sa kanilang mga kurtina, at sahig. Sigurado raw siya na dugo ito dahil naaamoy niya ang lansa, lalo na kung sariwa pa. Pabaho yung dugo, parang dugo nga malansa, parang isda. Malaking perwisyo ito para kila Aling Minda. Ang dati minsanan lang sa 1 linggo niyang paglalaba, ngayon, inaaraw-araw niya na. Naiinis ako bang kasi pagtingin ko na, mayroon na naman dugo. Tapos naglalaba ako, hindi pa ako tapos, mayroon na naman. Sabi ko na nga, ano ba ito? Naubos yung sabon ko, lumalaba. At hindi lang daw yan ang nangyayaring di manoy kababalaghan.
dahil pati ang kanilang bigasan may tumatagas din na tubig. Pero hindi mabasa lahat, ma'am. Sa baba lang, doon lang sa ibabaw, hindi, tuyo. Sinimulan ng aming team ang pag-iimbestiga. Una naming ininspeksyon ang bahay pero wala kaming nakitang butas na maaring panggalingan ng di manoy dugo. Para ma-monitor ang mga pangyayari, nagkabit ng mga CCTV camera sa bahay ni Narlene at Dodoy, pati sa sala at mga kwarto ni Aling Minda. Pagkatapos, kinalap ng aming team ang lahat ng mga gamit na may patak ng di manoy dugo, pinalitan ng mga bagong laba, pati na ang mga kurtina at punda. Para malaman kung dugo nga ba talaga ang nagmamarka sa mga gamit, kumuha ang aming team ng sample ng mga mantsa. Sa pagkakaroon, dito may maka-decide kung unsang yung klase ng dugo, kung sa mananap ba ni or sa tao. Napansin nga lang ng aming team na may sugatang aso. Dito kaya galing ang mga misteryosong patak ng dugo. Pero ayon sa pamilya, hindi raw ang sugatan nilang aso ang salarin. Malakas ang kanilang suspetsa. Nagawa ito ng mga elemento. Katunayan, nung minsan nga raw silang nanunood ng telebisyon, Bago pa pumunta yung asawa ko sa Manila po, yun na naranasan niya po na yung TV po na talagang kitang-kita niya na walang bumubuhat. Tinatapon po. malakas ang kutob ni Dodoy. Ang malaking puno ng kulo o antipolo sa tapat ng kanyang bahay ang posibleng pinagmumulan ng mga kababalaghan. Di mano, sa punong ito, may nakatira raw na kapre. Napapansin mo ako pag nag-iisa lang po ko ng pag gabi po. Yung ng paa. Ito, yung paa po, pero wala naman ako nakikita po eh. Alam ko lang po, pag nandito po yung puno na yan, hindi mawawala yan. Sa tingin ko po. Kasi itong puno nito, marami natatakot dati rito eh. Kasi dito dumadaan. Minsan nangyari din sa akin na dumaan dito na tumayo talaga yung balahibo ko. Kahit nung high school pa ako talaga itong lugar na to, meron na talaga nakikita sila dito. Kahit yung mga makatandaan dito, alam nila yung nangyayari dito noon pa. Ang bunsong anak ni Aling Minda na si Rio, pinakakinatatakutan daw ang kwartong ito. Sa kwarto, kapansin-pansin na may putol na katawan ng puno na nakatayo. Nung natutulog daw kasi siya, ilang beses na niyang naranasan na sa kalagitnaan ng gabi, first time kong naranasan kasi yung may humihila sa folding bed ko tapos binubuksan yung mga bintana. Second time na naranasan ko ulit, hindi na ako natutulog dito. Kamong maingkantuhan o ni amang kadyon mo din he. nagpatawag ang kanilang pamilya ng albularyo. Ugma pohon, hawa, pangipusa inyong butang, pangapusa. Ahon gingilan sila. Gingilan, paghingilan mga kinasing-kasing para sinabutan o kining pagsabot niya, gipakaon sila. Nagabusan na lagi sila dire. Gusto man sila ba nga, ila ba kung anong kaya alon sila na muhari, ba muhawod, daghang albularyo, di ba kakaya ba diyang ubanan ng albularyo? Samantala, ayon sa mga pulis, na sumuri sa mantsa ng dugo. Nagsabi yung mga medical practitioner na dugo raw yung nakita, kaso lang hindi sila makadetermine kung anong klaseng dugo. Dugo ba ng hayop, dugo ba ng manok, dugo ba ng baboy o dugo ng tao. We cannot give complete details regarding the blood. Samantala, mahigit 3 oras pa lang, simula nung ikabit ang mga CCTV camera. Ito pa. Nakakakilabot na biglang nagkaroon na naman ng dugo ang mga kurtina at punda sa bahay ni Narlene.
Talaga. Malansa. Kaya pinanood ng pamilya ni na Aling Minda at Narlin ang kuha ng CCTV. Yan na nga. At nagulat sila sa kanilang nakita. May isang babaeng umupo malapit sa kurtina. Maya-maya lang, may inilabas siya. Kung izo-zoom in ang kuha, mapapansing ito'y nail cutter. Pero ang sumunod na eksena ang talagang gumulantang sa lahat sa kanila. May ginupit ang babae sa gilid ng kanyang daliri. At saka niya pinilit na pigain ang dugo. Maya-maya, ipinahid niya sa kurtina at punda. Pinunas. Pero sino ang babaeng ito? Nung ni-rewind ang video, ang babae makikitang nakikipaglaro pa sa anak ni Narlin na si Starlin. Anak pala ito ni na Aling Minda na itago na lang natin sa pangalang Nene. Pagkaalis ni Starlin, nangyari ang mga eksenang gumulat sa lahat na siya ring matibay na pruweba sa ilang taon ng misteryo. Ang tanong, bakit ito ginagawa ni Nene? Ang pamilya ni Nene hindi makapaniwala sa kanilang napanood, pero nanindigan sila. Hindi raw si Nene ang talagang naglalagay ng dugo sa kanilang mga gamit. Maaring ginagaya lang daw ni Nene ang mga nakikita rin niyang mantsa. Sa mga nagdaan, yung ibang damit, malalaki yung malalaki yung dugo at saka may mga buo. Kaya niisip ko, paano niya gagawin yun? Na wala naman siyang malaking sugat. Sana dapat malaking sugat, no? Kung ano. Ang nangyayari dyan, maliliit lang eh. Parang sa tingin ko, parang ginaya niya lang. 21 anyos si Nene, pero late daw ang development sa pag-iisip niya. Ika-4 siya sa 5 anak ni Mang Maximino at Aling Minda. Bata pa lang daw ito, napansin na nilang hindi ito nakakasabay sa kanyang mga kaedad. Hanggang ngayon, madalang lang daw itong magsalita, panay lang ang ngiti. Paniniwala ng kanyang pamilya, baka may sumasamang engkanto sa kanya. Kasi nasasalita siya mag-isa. Sana pag siya lang dyan, tapos kami lang dito naiwan. Lagi siya may dala talagang rendikato. Oo, lagi siya may dala rendikato. Kaya kinukuha ko, hindi na sa akin. Maaari tayo magkaroon ng sakit gaya ng paglalagnat, tetano nga, or maaari din kasing magkaroon ng mga abscesses, tumaas yung infection sa ating dugo at sa ating katawan, kaya maaari din itong ikamatay kung napabayaan ito. Meron kasi tayong tinatawag na compulsive self-mutilating disorder. Yung isang tao, pag meron siyang kagustuhan na manakit sa sarili niya, tuloy-tuloy niyang gagawin or palagi niyang gagawin. Ang isang tao, merong tinatawag na yung anxiety build-up. So, halimbawa, parang hindi niya alam kung anong gagawin, nagbi-build up siya, and the best way para malesen yun, sasaktan ng sarili. Magugulat kayo dahil kasi may mga pagkakataon na ang isang tao na merong ganitong klaseng disorder, nagiging masaya. At hindi nakukumpleto ang araw na hindi ginagawa yon. Siguro ang pinaka-epektibong pamamaraan is kung sakasakaling sila ay pumunta sa isang psychiatrist or psychologist at kinakailangang merong gamit na inumin. Pangalawa, kailangan ma-recognize ng taong ito na meron siyang problema sa ginagawa niya. Kung sabihin na natin na talagang hindi niya maintindihan ang mga bagay-bagay nito, ang pamilya ay malaki ang magiging role nila. Pwedeng magbigay sila ng mga bagay-bagay na pwedeng hawakan nitong batang ito para sa ganon maging busy sila. And sana bigyan nila ng pagkakataon ang siyensya. Hindi sa lahat ng bagay may explanation tayo pagdating sa mga ganyang bagay at sasabihin natin ito ay kababalaghan. Marami talagang mga pangyayari na mahirap maipaliwanag. Sa mga pagkakataon namang malinaw ang mga kasagutan, ang higit na kailangan, pang-unawa.